bawat isa. Sa pagkakataon na ito, tayo po ay magkakaroon ng ating prayer breather para sa alas 9. At sa umagang ito, ipapanalangin po natin si Dr. David Espital, ang President ng Mid-America Nazarene University na nasa Estados Unidos. At gayon din, ipapanalangin natin si Reverend Rylin Ofilanda at ang Salcedo Church of the Nazarene. Tayo po ay panamaglit na yumuko at tayo po ay sama-samang manalangin. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itigling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. E muy cristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် 미티안 간시. І ми люди святості. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. І ми люди з місією. Pathian riyan atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene.
Бид бусдад үйлчлдэг хүмүүс We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekta peman ni iskop la haso ko kyang ma family na rende. I forso kyang ni ang ronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Бид иммигранты. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatinda kubatana na ang 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene and we are connected. Walang umaga po sa atin lahat. Kamusta po ang bawat isa? Maaari niyo po bang ngitian ang inyo pong katabi sa umaga po na ito? Bagamat, Amen. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng maulan na panahon, tayo po ay patuloy na magpupuri sa Panginoon at wala pong makakapigil sa ating pong pagsamba sa Kanya at pasasalamat po sa umaga na ito. Ngayon po ay unang araw ng Disyembre at sa ilang mga araw po ay tayo po ay magsiselebrate ng ating Kapaskuhan. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at sama-samang magpuri, magpasalamat po sa ating Panginoon sa umaga na ito. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Purihin si Yahweh, siya'y inyong awitan, inyong bayang hinirang. Siya ay pasalamatan, pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na idinako mo kami sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Maraming pong salamat sa gagawin mo po sa aming buhay, Panginoon. Maraming pong salamat sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa aming, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang gawain na ito, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang kumilos, Panginoon, magpahayag ng mga salita mo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga wala pa dito, Panginoon, ay patuloy po namin itinataas. Ingatan mo po sila sa pagparito, Panginoon, sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang bawat sulok ng church na ito, Panginoon, ay ikaw po ang magpatnubay, Panginoon. Balutin mo po ng iyong banal na dugo, Panginoon, at ang iyong santong espiritu, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo at itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang mga gagamitin mo na tatayo dito sa pulpito, Panginoon. Panginoon, lukuban mo po sila ng Santong Espiritu upang malayang maipahayag ang mga salita mo, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa bawat isa sa kanila, Panginoon, upang maipahayag ng malaya ang iyong mga salita, Panginoon. Gayon din, Panginoon, maisabuhay namin ito at maibahagi namin sa aming mga kapitbahay, kapatid at mga mahal sa buhay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo ang amin pong speaker ngayon, Panginoon. Lukuban mo po siya ng Santong Espiritu, Panginoon, upang malaya niyang maipahayag ang mga salita mo at upang tumimo sa puso ng bawat Kristiyano, Panginoon, na nakakarinig nito, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang pumatnubay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At ikaw po ang magpahayag ngayon sa gawain na ngayon ng annual meeting, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng katagumpayan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, ng gawain ngayong maghapon na ito, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Merry Christmas. December 1. Welcome po sa first Sunday ng Pasko, December. And as we welcome you, let's welcome the Holy Spirit, the first Noel. Let's sing. The first Noel. Certain for shepherds in
Hallelujah. We will follow. Where you go, I go. Let's sing. You go, I go. You stay, I stay. You move, I move. I will follow. All the ways. All the ways are good, all the ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my Side, high above my life. I will trust in you alone. You alone. Sabay-sabay. When you go, I go. When you stay, I stay. When you move, I move. I will follow. You love, I love. How you serve, I serve. This life I lose, I will follow. Light. light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I sing, going I will find. All I need in you alone. In you alone. Where you go, I go. Where you stay, I stay. If you move, I move. I will follow. Where you love, I love. I will serve, I serve. This life I lose, I will follow. In you, Life everlasting. In you is freedom for my soul. you. Joy unending joy. In you, there's life everlasting. In you, there's freedom for our soul. In you, there's joy unending joy. Antipolo, we will follow. When you go, I go. When you stay, I stay. When you move, I move. We will follow. You love, I love. You serve, I serve. In this life I lose, I will follow. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow. You love, I love. I will serve, I serve. This life I lose, I will follow. Follow. We will follow you. We will follow. Oh Lord, we will. Oh. Hallelujah. We will follow you, Lord. God. The days of Elijah. Declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And those are days of great trials, of famine and darkness and sorrow. Till we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way.
Siya ang Diyos ng katarungan. We ask you, Lord, to send us sa aming kapitbahay, sa labas ng bakuran na ito, Lord, sapagkat doon mo kami kailangan. Yeah, we enjoy the worship sa loob ng building, pero mamaya paglabas natin, simula ng trabaho, simula ng misyon. Amen? God of justice. God of justice. God of justice, Savior to all, came to rescue the weak and the poor, choose to serve and to be served. Jesus, you have called us. Freely we receive now. Freely we will give. We must go. Hey. To feed the hungry, stand beside the broken. We must go. Stepping forward, move us from just singing, move us into action. We must go. To act justly every day. Loving mercy in every way. We walk humbly, walking humbly before you, God. You have shown us what you require. Freely we receive now. Freely we will give. We must go to feed the hungry, stand beside the broken. We must go, stepping forward. We must from just singing, move us into action. We must go. Antipolo, are you ready to go? We must go. Fill us up. Fill us up. Send us out. Fill us up. Send us out. Fill us up and send us out, Lord. Let's sing it, Antipolo. Fill us up. Send us out. Fill us up. Send us out. Fill us up. Send us out, Lord. Fill us up, oh Lord. Fill us up. Let's pray. Fill us up, oh Lord. Fill us up. Send us out, Lord. Let's go. We must go. Stand beside the broken. We must go. Tara na. Us from destiny, move us into action. We must go. We will go, Lord, where you want us to go. I'll go where you want me to go. Dear Lord, sing. Oh. Pupunta ka ba? Are you going? To say, dear Lord, I'll be what you want me to be. We must go. Amen. Our Lord is the Lord of the harvest.
patuloy na mahayag si Jesus bilang Panginoon at patuloy nating sasabihin sa ating mga labi, si Jesus ang Panginoon. Ang umaga nito ay simula ng huling buwan ng taon na ito. Sa buong nagdaan na isang taon, nakita natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang kadakilaan. Ngayon ang pagkakataon na tayo ay sama-samang lalapit uli sa Panginoon. Ipapahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. Sa pagkakataon na ito, bahagi ng ating panalangin, ng ating inawit, ay ang panalangin sa mga taong nakakahalubilo natin. Mag-isip tayo ng 3 kasama natin sa trabaho o dating katrabaho na hindi pa mananampalataya. Sa mga estudyante sa paaralan, mga classmate mo, o kaya schoolmate na hindi pa mananampalataya. Mag-isip tayo ng 3. Ilapit natin sila sa Panginoon. Itaas natin ang kanilang kaligtasan. Ipanalangin natin na sila ay hindi mawala sa mundo na ito na hindi nakakakilala kay Jesus. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ipanalangin natin ang mga tao na ito. Panginoon, naririnig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Naririnig mo ang mga pangalan ng mga tao na inuusal namin at idinudulog sa iyo. Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa iyo na huwag mong hayaan na sila ay pumanaw sa mundo na ito na hindi nakikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, bigyan mo rin kami ng sense of urgency upang ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin mo ang mga pagkakataon, ang social media, ang face-to-face encounter sa kanila, Panginoon, na tuwing kami magkikita-kita, Panginoon, at magkakaroon ng communication, we will take all the opportunity to share the gospel to them, O God, and to share, O God, ang mga kamanghamanghang ginagawa mo sa aming buhay. Lord, hinihiling din po namin, bigyan mo kami ng kalakasan nagbubuhat sa iyo. Dahil kung sa sarili namin, hindi po namin kaya itong gawin. But because of the power, the Holy Spirit, O God, na pumupuspos sa amin, we can do all things through Christ who strengthens us. Father, minsan pa, dinadalangin po namin ang kanilang kaligtasan. And we declare blessing over their lives. We declare favor over their lives. We even pray, O God,
that they will experience the greatest gift. Kung papaanong inaalala namin ang greatest gift mo sa amin, ang pagdating ni Jesus bilang aming tagapagligtas, we pray that they will accept and receive that gift of salvation. Father, this morning, naririto po kami to glorify your holy name. Pumunta po kami dito, Panginoon, na merong kagalakan sa aming puso at pagpapasalamat at pag-asa. Dahil alam namin, O Diyos, na anumang mga pinagdadaanan namin, mga pagsubok, hamon sa buhay ay pinahihintulutan mo to strengthen our faith. Father, we lift up to you lahat ng may mga karamdaman. Physically, Panginoon. We lift up to you, Panginoon. Hindi man namin maiisa-isa, but you know all of them right now na nasa kalagitnaan namin at hindi namin kasama. But right now, in the mighty name of Jesus, we declare divine healing. In the mighty name of Jesus, we declare the restoration of internal organs. We declare, O God, na mawala ang mga nasa loob ng katawan na unnecessary na nagkokos ng karamdaman. In the mighty name of Jesus, by faith, we will be healed. We will be healed, O God. Napangawakan namin ang kagalingan na ito, ang pangako mo na ito. You will just use the doctors, you will just use the medicines. Pero ang higit sa lahat, sa'yo nang gagaling ang kagalingan dahil ikaw ang aming Diyos ng kagalingan. We receive healing, Father, this morning in Jesus' name. Father, right now we also commit to you ang mga kapatiran namin na nag-i-struggle sa kanilang spiritual life. Dinadalangin po namin sa pagkakataon na ito na ikaw nga po ang kumilos sa bawat isa, sa mga pinanghihinaan spiritually right now, sa mga nanghihina, Panginoon, maging sa panalangin, pagninilay-nilay at pakikipagkapatiran at pagbabahagi ng kanilang buhay spiritual. We pray for your empowerment in the mighty name of Jesus. We pray, O God, for your anointing. We pray in the mighty name of Jesus that you will pour out your blessing upon your children. Oh Lord, you have called us. You have set us apart, O God. And you will do your great things sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, inilalapit ko rin, Panginoon, sa iyo ang mga kapatiran na dumaranas ng financial difficulties. We pray by your grace and your mercy, ikaw ang Diyos ng pagpapala, ikaw ang Diyos na higit sa sapat. You said in your word that you will provide all our needs according to your riches and your glory. We pray for financial blessing and favor upon your children. Lord, maraming salamat po. You will provide jobs sa mga kapatiran naming walang trabaho. And you will bless the company kung saan nagtatrabaho ang mga anak mo. This morning, we trust in you. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. We even remember, O God, ang mga pinagkatiwala mo sa aming mga outreaches, O God. Tinataas po namin ang mga kapatiran namin sa Sitio Queborosa. Ingatan mo sila ngayon sa mga panahon na ito na tag-ulan. Ilayo mo sila sa ano pa mang kapahamakan and strengthen their faith, O God. Panginoon, dinadalangin din po namin ang outreach sa Milagrosa, Panginoon, ang mga bata doon at ang mga cell groups na ginaganap. We pray, O God, na ikaw ang patuloy na kumilos para sa kaligtasan ng mga tao na ito. Inilalapit din namin ang Ahon at ang Sitio Kabading. Lord, we pray, O God, na kayo ang gumawa ng kaparaanan.
upang sa mga lugar na ito, Panginoon, ay makapagtaguyod ng mga Church of the Nazarene. Gamitin mo ang mga persons of peace po namin doon sa mga lugar na ito. Father, we bless your name this morning. And we are looking forward for the great things na gagawin mo sa amin sa darating na mga araw. Father, we continue to live in victory because of your divine presence upon our lives. Father, maraming salamat po dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan. Iingatan mo kami. Lord, strengthen our faith as we face tomorrow. In Jesus' name, we pray all this na hindi kami magsawa na humayo. Hindi kami magsawa na gawin kung ano ang pagkakautos mo sa amin. Father, we will follow you. We will continue to go. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Fill us up. Antipolo, do you know this? Let's continue to ask the Lord na punuin niya tayo. You will fill us up, O Lord. Antipolo, let's sing it. Let's go! Fill us up. O Lord, punuin niyo po kami. O Lord, please receive Holy Spirit. Fill us up, O Lord. Fill us up and send us out. Fill us up and send us out. Fill us up and send us out. Lord, we must go. Need to feed our hungry, stand beside the broken. We must go, stepping forward, keep us from just singing, move us into ashes. We sing, we must go. Hallelujah. Amen. Ang salita ng ating Panginoon, manatili po tayo nakatayo. Para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon, sama-sama po nating buksan ang Matthew 9:35 to 38. Mateo 35 hanggang 38. Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Verse 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umaga na ito? Napakabuti ng Panginoon sa bagamat umuulan, ay pinili natin na tayo ay naririto ngayon at magsama-sama upang simulan natin ang buong isang linggo sa pamagitan ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Sa umagang ito, isang napakalaking pribilehiyo na ipakilala ang ating tagapagsalita. Tuwing siya po ay i-introduce ko, ito ay napakalaking biyaya para sa akin sapagkat siya po ang kinikilala kong spiritual mother
Siya po yung ginamit ng Panginoon upang ako ay i-commit ang aking sarili sa ating Panginoon, kay Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At hindi ko po kailanman malilimutan yun sa aking buhay. That is May 21, 1989. Mismong sa lugar na to. Dahil dito po yung Sunday School class namin. Ang ating pong tagapagsalita ay ang embodiment, ang talagang patotoo ng ating verse, yung ano natin, life verse ng Antipolo First Church of the Nazarene. Ano po ba yung life verse natin? Hindi lahat ang tumatawag, Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang nananatiling tapat hanggang wakas. Si Ate Luz po, ang ating tagapagsalita at siya ring gaganap bilang presiding elder natin, ay matagal nating nakasama dito sa AFCN. Sila po ang kinasangkapan ng Panginoon upang tumatag ang ating pananampalataya, sila ni Kuya Bern, at gayon din tayo ay mag-move into action. Mamaya po maririnig niyo po sa report yun. At sa pamamagitan po ng kanilang kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon, marami sa atin ang nagpapatuloy sa ating pananampalataya at sila ay ginamit ng Panginoon para sa atin. Sa umaga pong ito, hindi po kailangan ng mahabang pagpapakilala sa ating tagapagsalita. Ang ate po ng AFCN, walang iba po kundi ang lingkod ng Panginoon na hindi napapagod at patuloy na umaakay ng mga kaluluwa at nagdidisipulo upang maging kawangis ni Kristo. Walang iba kundi si Reverend Luz or Ate Luz Tamayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kilala niyo pa ba ako? Ako po ay hindi tinatawag na Pastora Luz, maski noong unang panahon pa. Ang tawag karaniwan sa akin ay Ate Luz. Nung ako ay nasa TFCN, naging Mama Luz. Ngayon po ay Lola Luz na. Kaya hindi na ate, Pastor Nick. Maraming salamat sa very kind introduction. Alam niyo po itong mga inaanak kong ito siguro hindi ko malaman kung bola na ito o hindi pero I appreciate din naman yung kindness nila sa introduction. Hindi po ako talaga dapat ang speaker at presider ninyo ngayong umaga, kundi si Pastor Sam. Kaya lang ay nagkaroon ng change ng schedule siya, kaya hindi po siya makarating. Kaya ako po ang itinalagang dumating. At natutuwa naman po ako dahil nakita ko yung mga kababayan ko, mga kaidaran ko, mga kabarkads. Hindi ba? Ang mga Dorcas. Hindi ba? Kaya hindi na po tayo magtatagal at baka sa dami ng ating mga pag-uusapan ngayong umaga ay kulangin tayo sa oras. Malapit na ang anniversary ninyo, 45th anniversary o 46? Okay. Kailan yun? Next month? December? November din? Okay. So, hindi po ako binigyan ng inyong pastor ng theme para sa mensahe ngayong umaga. Pero dahil po, annual meeting din, ito ay may annual meeting, karaniwan ay inilalahad natin ang sabi nga ay status of the church. Hindi po ba? Ano po ba ang iglesia natin ngayon? At nagtanong ko sa Panginoon kung ano ang angkop na mensahe. At ako po ay dinala niya dito sa passage na binasa natin. At may pamagat na ring Redeeming the Harvest. Kayo po ba ay nakakita na ng anihan? Dito sa atin kasi hindi masyado obvious. Hindi kagaya sa Central Luzon, sa bandang North, o sa bandang South dyan, sa may bandang San Miguel dyan, na makakakita pa tayo ng mga bukid na malalawak na punong-puno ng anihan, hindi po ba? Ito po ay very common at very,
kilala natin lahat at maintindihan natin ang harvest. Ako po ay, nung ako'y maliit, lagi ko pong pinananabikan ang panahon ng harvest. Ito po ay karaniwan, mga buwan ng March, April, and May. Kaya bakasyon yun. Kami po magpipinsan na maliliit na mga bata pa, elementary years pa namin, ay pumupunta kami sa bukid ng aking tiyuhin sa Bulacan. At yun po ay taniman ng bigas. At ito po, ang panahon ng anihan sa mga Pilipino ay isang celebration po yan eh. Hindi po ba? Isa po yung panahon ng pagsasama-sama. Nagpapagod, pero nagse-celebrate. At kung kayo ay dadako sa bandang norte, papunta doon sa Central Luzon, at makakakita kayo ng mga malalawak na taniman ng mga bigas. Alam niyo po ba, sa ganito ring scenario, makikita natin ang pinagmulan ng passage na binasa natin. Ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga alagad na sila ay naglalakad sa malawak na lupain ng Samaria at sila ay may ministry doon. Ay biglang pinukaw ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tumingin kayo sa bukid, sa kabukiran, sapagkat ang ani ay hinog na. Ito po sa John 4:35 sa Ingles, ang wika ng Panginoong Jesus, behold, I say to you, lift up your eyes and look to the fields, for they are already ripe for harvest. Nang sinabi po ito ng Panginoong Jesus, medyo nagtaka ang mga alagad sapagkat hindi po panahon ng tag-ani noon. Para ngayon, ang sinasabi natin, it's harvest time. It's not yet. Ito ay sa Marso pa o Mayo pa. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus at binigyan niya ito ng konting attention na inilalagay niya ang kanyang mga alagad na tingnan ninyong mabuti ang katotohanan ito. It is already harvest time. It is harvest time. Nung sinabi po ng Panginoong Jesus ito na it is harvest time, yung po salitang is, nakaraan man noon ay lagi pong present yan. And it is also in our time now. It is harvest time. Sa ating pong passages, isa pong problema, yung binasa natin kanina, salamat Rona sa pagkabasa, sa Matthew 9:35-38, ay makikita po natin dito ang isang problema na inilahad ng Panginoong Jesus tungkol sa harvest. Ang kanyang mga alagad medyo lito pa rin. Ano ba ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na harvest? Subalit, ang nasa isip at puso ng Panginoong Jesus ay hindi agricultural harvest. Ang tinutukoy niya rito ay ang spiritual harvest, harvest of souls. Mga kaluluwa. Jesus came to save, to seek and save the lost. Yan po ang mission ng harvest. At ang mission na ito ay ibinigay at pinagkatiwala ng Panginoong Jesus. He is the Lord of the harvest. Ipinagkatiwala niya po ito sa church. Tayo, sa atin. The church are His followers, are His believers. Tayo ang pinagkatiwalaan at tinawag para sa harvest na ito. Ito po ang tunay na calling ng church. Ito po ang tunay na mission ng church. There is no other. We have to bring the people, the world to Christ. Yan lamang po ang reason why the church exists. Kapag wala pong harvest of souls, there is no mission. Because the very mission of Christ is harvest. And harvest of souls. Ngayon, ay tingnan po natin ang problema. Ang sabi sa binasa natin dito ay sa verse 37, sabi ng Panginoong Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Tatlong, tinawag ko po ito na situational problems ng harvest, the spiritual harvest.
na tinukoy ng Panginoong Hesus. Una po ay, the harvest is ripe. Hinog na. Time, ito po ay nagsasaad ng panahon. Time. Hindi kailangan ipagpaliban ang pag-ani. Alam niyo po yung prutas man, kapag ito'y overripe, hindi po ba? Babagsak po yan at masisira lamang. At ang pangalawang situational problem is, the harvest is plentiful. Kung titingnan natin, hindi naman mga problema ito. They are ripe. Ang sarap. Umani. There is plenty of harvest. Nakakabuti yan. Gain yan Hindi po ba? Pero bakit ito ay naging problema? Dahil po sa pangatlong situational problem, there are few workers. Imagine mo kung kakarampot na workers lamang yan sa napakaraming aanihin. That is a problem. Ano ba yung problema ito na nakita ng Panginoong Jesus? Spiritual problems po ng sangkatauhan. And these problems are so real. Tunay po ang mga problemang ito. Hindi po ito mga haka-haka o base lamang sa mga projections. Alam niyo ang mga organizations, alam yan ni Ate Ani, di ba? Pagka nagpaplano po yan, inaalam nila muna ang mga problema. Tama po ba? Para alam nila ang solusyon, kailangan alam mo rin ang problema. Pero madalas sa mga plano-plano at guhit-guhit, karamihan ay mga speculations, mga estimates lamang, mga data ilalagay dyan para makakuha ng budget. Di po ba? Ate Andy? Ganun no? But the concern of Jesus is very real. Makatotohanan. Sa katunayan, ang mga patunay na ito ay binanggit sa verse 35. Ang sabi dyan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nakita niyo po ba ito? Ang Panginoong Jesus mismo ang nakakita ng katotohanan because He was out there in the fields. Nakita niya ang maraming tao, mga may karamdaman, mga may mga sakit, mga nalilito. The people are real. Hindi itong mga billboards lamang na may mga drawing ng mga tao-tao. Ang sabi rito sa verse 5, nilibot ng Panginoong Jesus ang mga bayan at nayon. So He went around. Kaya yung sinasabi niya na problema na ito ay tiyak, real, makatotohanan. Church, ang church po ngayon, we are confined inside the building. We fail to see the reality of the huge number of people lost. So you see, ito po ay isang realidad and this is a concern na nakita ng Panginoong Hesus mismo. At ito ay binanggit niya sa kanyang mga alagad. At ito ay pinapaalala niya sa atin bilang isang iglesia. Hindi lamang yon. Ito pong katotohanan na ito ng harvest is very real nang ang Panginoong Hesus ay nahipo or alam niyo, it was a real concern because it caught the attention and it pierced the heart of Jesus. Pagka may mga bagay na nakikita kayo dyan sa paligid, wala lang. Wala yun. Walang dating, hindi po ba? Pero ang katunayan na ang problemang ito ay totoo at makatotohanan sapagkat sa verse 36, sabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Nahabag siya sa kanila. There was an emotion, there was a deep feeling inside of Jesus Christ. See? There is a problem and there is a burden. Karaniwan po sa atin ngayon, nakikita natin ang mga problema lamang. Ang nangyayari, problema tayo, paano ba ang problema? But the real problem is the lack or absence of burden. Now, we cannot go on mission without the heart, without the burden for the people. Kaya,
Ano ba ang pakiramdam natin kapag nakikita natin ang maraming mga tao sa labas? Hindi po ba? Jesus did not only see, He felt their needs. He felt their needs. Itong mga senaryo na ito ay totoo rin po sa panahon natin ngayon. The multitudes of people suffering. Alam niyo po ba noong panahon na ang Panginoong Yesus, sinabi niya na multitude o napakaraming tao ang nawawala? Yan po ay mga 5 to 6 million lamang ang population ng mundo noon. Ngayon, alam niyo po ba, noong November 15, 2022, i-declare po ng United Nations na, pakinggan po niyo ito mabuti. Maniniwala po ba kayo na ang population ng buong mundo ngayon is, alam niyo ba kung ilan? 8 billion. 8 billion. And out of this 8 billion, 1/3 lang po ang nakakarinig pa ng pangalang Jesus. Just 1/3. Okay, ay 2.3 billion out of 8 billion. Imagine nyo yung 6+ billion ng mga kaluluwang nawawala and they are going to hell without knowing Jesus. This is a great burden for the church to us today. Ganun po ang burden ng Panginoong Jesus. At alam niyo po ba na according to the statistics, bawat segundo, 2 tao ang namamatay. Alam niyo po ba yung time ng 1 second? Isang hinga ninyo, isang hugot. 1 minute po yun. Ay, 1 second po yun. Second, 2 seconds yun. 2 ang namatay niyan. 4, pagka 2 seconds. 2 people for every second dies. Tayo po ba ay nakakadama ng lungkot na kung nakita natin ang kapatid natin, kaibigan natin, nanay natin, or baka mga tao kapitbahay natin na namatay na lang, ang tanong kaya natin, nakilala ba niya ang Panginoon Jesus bago siya namatay? So the problem in Jesus' time is also very real today. Pero where is the church today? Nasaan tayo ngayon? Ano ang ginagawa natin? Kaya nga po ito ay malaking danger sa kalagayan ng mga iglesia ngayon. Alam niyo po ba, mayroon sumulat, ang pangalan niya ay William Butler. Siya po ay sumulat ng isang tula na pinamagatang Second Coming. Bahagi po ng tula niya ay ganito ang sinasabi niya. Many churches have become hobby farms. Hobby. Alam mo yung hobby? Ano ba hobby mo? Banta, ano ba hobby mo? Magluto. Yung hobby, karaniwang, ano ba hobby sa Tagalog, Kuya Marshall? Matanda na. Nakalimutan na. Pastor Nick, hobby. Yung gusto mong ginagawa, hindi ba? For pleasure. Ano mga hobby nyo dyan? Ako, kumain na lang ang hobby ko ngayon. If something you want, you for yourself. You feel good. Yung pinag-aaksayahan mo ng panahon, yun ang hobby. Alam niyo po daw na maraming mga churches ngayon have become a hobby farm. According to Butler, yung po daw isang farm ay useful lamang pag may ani. Hindi na yan tatawaging farm pag walang ani. Tigang na lupa na lang yan. At ang tinawag niya rito ay hobby farm. Marami daw mga simbahan ngayon has become hobby farm na nagsasaya mga tao, mga members for their fellowship. Nagkakatawa sila sa mga accomplishments nila na sila na lamang daw. You see, they are so engrossed on the things na para lamang sa structure o para lamang sa organization. They have become a hobby farm. Maski nga ang church hindi na lugar ng prayer. Particular, Pastor Nick, ang mga matatanda ganito talaga kami noong unang panahon. Ang simbahan ay para panalangin lamang at sambahan. Ngayon po, mga simbahan hindi na multi-purpose na. Pwede na kung anong gawain. Pwede na po yung bar. Pwede na po yung sports center. Everything can be done inside the church.
Anyway, building lang naman yan. Pero ang ano po natin dito ay, where is the church, the people? Ano ba pinagkakaabalahan natin? Mga hobbies na pampasaya sa atin? So that is a real problem. Kaya nga po, teka, pawala-wala po ito. Kaya nga po, ito po ay isang concern para sa ating lahat, hindi po ba? Many churches are so missing the harvest season dahil abala sila. Ang kanilang pananaw ay nasa maraming mga bagay. Panahon na para muling gumising, Iglesia. Alam niyo po, ang DFCN o ang AFCN ay napakamahal sa puso ko. Nakita ko ang simula nito. Nakita ko ang pagpapagal ng mga ninuno ninyo. Alam niyo po ba na pwede kong tagurian ang AFCN na Harvest Church at hindi Hobby Church? Alam niyo, bawat iglesia po may mga katangian yan. May mga talento din. May mga iglesia, may mga simbahan na ang kanilang forte o kilala sila sa music. Magaling ang music nila. Meron namang mga iglesia na ang main talent nila ay prayer. Naku, mapanalanginin silang masyado. Pero meron din mga iglesia na humahayo. Alam niyo po ba, walang ibang iglesia na nakita ko at nakilala at hanggang ngayon ay wala pang sumusunod na nagtayo at nagtanim ng mga iglesia, kundi ang Antipolo Church. I knew, alam ko, at alam yan ng marami sa inyong mga nauna, wala na nga yung iba. Dahil we were there. Alam niyo po ba, kinuwenta-kwenta ko naman kasi the golden years of Antipolo Church ay when the harvest was full. Way back yan, no, 1980 to 1995. Those were the golden years of AFCN. Sa loob ng 10 taon na yun, o 15 years na yun, alam nyo, 11 churches were planted. At ngayon ay mga 9 o 10 ang nakatindig na malakas at matibay. At iyan ay dahil ang nagsimula niyan ay ang AFCN. You were in the harvest before. Redeem the harvest. Kaya nga po sa ating umaga ngayon ay isang magandang panggising na reminder. You can do it again. You can do it again. Kaya nga po, meron 3 mahahalagang hakbang to redeem the harvest. Gaya doon sa passage na binasa natin yan kanina. Una, first step, let us redeem the vision of Christ. Pag sinabi pong vision ay yung nakita, yung tinitingnan, hindi yung nasa isip lamang. Yung makakatotohanan ng realidad ng nakikita natin sa kapaligiran. Ano ang nakita ng Panginoong Jesus? He saw multitudes, napakaraming tao. Hindi niya yan makikita kung siya'y nasa templo lang at hindi humahayo at hindi lumalabas. Let us bring back those mga ganoong kapamaraanan na makita natin ang nasa paligid natin. Alam niyo po ba, ang problema sa atin ngayon, maski church, ay yung individualism. Tayo-tayo na lang. We fail to see others. Hindi na natin nakikita na may mga tao tayong katabi, may mga kapitbahay pala tayo, may mga tao sa paligid natin. Anywhere are people. Alam niyo po ba yun? Mission means people. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa John 4:35, look to the fields. Tumingin kayo sa labas, hindi sa loob ng building. Look to the fields. Masdan, yung pagkasalin doon sa ang salitang
Masdan eh. Yung salitang masdan, yung intently, may intention, at saka mayroon talagang damdamin. Hindi lang sumagi sa mata mo, ano yun? Lumampas lang na ganyan, ano yun, anino? Hindi. Pag sinabing tumingin, get the problem. Get the problem and put it in your heart. See, let us redeem the vision of Christ. Ang kulang po sa atin ngayong mga iglesia ay ang mata ng Panginoon. We just look to each other. Sa atin-atin na lang to, pastoral staff, board, ang members. Sino ba ang members ng AFCN? Sino ba? At dadagdagan natin ito sa isang taon. O sige, may go. It's not the numbers. It's not the counting that is important. It is the souls who are being saved. Iyon ang binibilang po natin. And without looking, at yung walang pagmamasid, yung intentional na pagtingin, we cannot do the mission. Nakakalungkot po yung gano'n, hindi po ba? Pangalawa ay we can only do harvest as far as our feet can go. Paano po ba kayo kung maglakad o umakyat ng hagdan? Umaakyat po ba kayo ng 5 steps? Mula doon, 5 para madali. Hindi po ba 1 step at a time? Unang mong step ay yung malapit. Sige nga, umakbang ka nung malayo muna ka agad. Pag hindi nasubsub ka, nasaktan ka, nawala pa. Hindi mo pa nagawa yung gusto mong gawin. Hindi po ba? When we look, we also take the moment to reach out those we see. Sa malapit. Do not look too far. Look yung nasa harapan mo muna and reach them out. Alam niyo ba ang mali ng misyon? Pagka sinabing misyon, ang intindi natin dito pa mga pastor, pumunta ka ng ibang bayan, pumunta ka ng ibang bansa. Missionaries yan. But don't you know, the mission of every individual na tinutukoy ng Panginoong Jesus is just within the reach of your arm. See? Sa katabi mo nga dyan, tanungin mo nga kung kilala na niya ang Panginoon. Huwag muna, mamaya na. Sa neighbor, sa kapitbahay, sa gawaan, sa school, there are people within your reach lang. Have you asked them, or have you shared, or have you speak Jesus to them? Yan ang problema natin. Lack of workers. No, not many Christians and believers care about the people. See, we have to redeem the eyesight of Jesus. Let us look at them as a mission field. Every person that you see, maging nearsighted tayo sa mission. Huwag farsighted. Ang daming mga kabataan, maski sa amin, nangangarap silang mag-mission sa kung saan sa ang bayan. That is good. Pero isipin mo muna lumayo ka na hindi ka nagsisimula sa malapit. That will fail. Sa paraan po ng Panginoong Jesus, hindi ganun ang mission. Maski sa The Great Commission, ang una niyang utos ay stay in Jerusalem, and then Samaria, and then Judea, and then, alam mo yung mas malaya? Ayun, kalimutan ko nasa and to the ends of the earth. Simulan mo muna kung saan ka na doon. Tapos sa kapitbahay mo, yung karatig bayan, yung karatig probinsya, yung karatig na bansa, as you go farther along. Pero hindi yung hakbang ka mula dito, pumunta ka na kaagad ng all over the world. That is mission. That is a far sight, short vision ng Panginoong Jesus sa mission. Let us redeem the harvest. Pangalawa po ay, let us redeem the heart of the harvest. Doon po una ay redeem the vision of the harvest.
Sa verse 36 ay sinabi po rito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Alam niyo po ba ang sinasabi rito ng passage na to? When Jesus saw the crowd, He had compassion for them. Yung po salitang compassion dito ay, this is the very heart of the harvest na nireveal ng Panginoong Jesus. Ang puso ng ani ay ang damdamin, the burden in His heart. Nakita ng Panginoong Jesus sila at nanlupaypay ang kanyang damdamin sa kanyang nakita. See, compassion is not just a feeling. Hindi ito damdamin lang na nararamdaman. Ito po ay hindi ito isang pity. Alam niyo, habag o awa lamang. Compassion calls for action. Ito po ay isang damdamin na nagtutulak para gumawa ka ng hakbang, para yung nararamdaman na yun ay maibsan. Alam niyo po ba yun? Yun yung po compassion. Nakakamangha po dito po sa English, ang ginamit na salita ay Jesus was moved with compassion. Sa ibang translation, He had compassion. Pero po sa ibang translation ay moved. Yung po salitang move dito sa Griego ay nangangahulugan ng bituka, spleen. Spleen. Noon po, ang pagkaunawa nila, emotions, the seat of emotions ay ang tiyan. Bakit? Kasi yung pong urge, yung force, comes from the stomach. Siya nga naman, yan po ang organ na when it is disturbed, hindi ka mapapakali. Hindi po ba? Nakakain ka ng hindi maganda. Nalaso ng bitukan mo. Nakaramdam ka ng kirot. Hindi ka mapapakali. You have to do something. You have to run and find some place to release it. Di po ba? Yun po ang larawan o image ng move. To be moved with compassion. Ito po ang damdamin na kailangan ay mayroon tayo. Na kapag may nakita po tayo at nalagay yan sa isip natin, tutuloy po yan sa ating bituka na hindi tayo mapipigilan. Kailangan nating umaksyon. We have to do something and find some way to relieve or to release that force inside of us. Yun po ang compassion. At ito'y naramdaman ng Panginoong Jesus through a burden in His heart. Nakita, tapos ay nadama. The burden began when He saw. Kaya kapag wala tayong nakikita ang pangangailangan, there could not be a burden and there could not be an action. Ito po ang redeeming the heart of the harvest. Kahit po magpunta kayo kung saan-saan, mag-plant ng churches, mag-evangelize kayo without the heart, it will fail. There will be no mission. Compassion is like a spleen, katulad noong paghilab ng tiyan. When you have it, you have to release it and do something about it. Ito ang dahilan, ito ang compassion kung bakit ang Panginoong Jesus ay umiyak sa mga tao. He sees the pain. Nakita niya ang pagdurusa. Nakita niya ang nawawalang mga tao. Nakita niya ang kanilang kahihinatnan without God. Nakita niya ang suffering inside of them. Nakita niya ang kapahamakan na kanilang patutunguhan because walang nangunguna sa kanila. It was compassion that took Jesus to go from morning to evening na hindi magpahinga and go about all places to minister to the people. Ito rin ang damdamin that He has to mingle with even the sinners, the collectors,
of taxes, the immorals, ang mga makasalanan. It was compassion that moved Jesus to look for them and be there, kagaya sa Samaritan woman. See? And compassion is love. Ang dahilan bakit ang Panginoong Yesus ay bumaba rito sa lupa ay dahil sa kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay kanyang pinatunayan. He loves the people. He does not want anyone to perish. Ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Mga kapatid, church, yan ba ay nasa puso din natin? Meron ba tayong feeling na gano'n? We do not want anyone to perish in hell. Bahala sila, sabi natin. Matigas ulo niya, hayaan mo sa impyerno mapunta. He deserves it, sabi pa ng iba. No. Alam niyo po ba na ikaw man at ako, gaano ka man kabait, we are going to hell without Jesus. At si Jesus, namatay siya para sa lahat, pati sa iyo. No one deserves His love. No one deserves His life. But He gave it anyway. Kasi mahal niya tayo. At ang mga taong minamahal ng Panginoong Yesus ay inipon niya at tinawag na my body, ang aking katawan, the church. Kaya nga tayo po ay katawan ni Jesus, na may pusong kagaya ni Jesus, na marunong magmahal. Magpakasipag man tayo sa paghayo, magpakasipag man tayo sa pangangaral, magpakasipag man tayo sa paglilingkod, kapatid, pagka walang puso, pag walang pagmamahal, walang halaga ang lahat ng yan. Alam niyo, sabi ng isang commentator, ang sakit daw ng mundo ngayon ay apathy. Ito po ang opposite ng compassion. Apathy is like cancer. Ito daw ay gumagapang sa buong mundo ngayon, even inside the church. Ang ibig po sabihin nito, ito po ay isang spiritual disease na ang ibig sabihin po ay the lack of interest, the lack of enthusiasm or concern for others. Wala na tayong pakialam sa iba. Punta man sila sa impyerno, hindi. Maligtas man sila o hindi. Apathy. Alam niyo ba, maski yung mga alagad ng Panginoong Yesus, nung bago-bago pa lamang sila, ay nag-exhibit din ng apathy. Naalaala ninyo yung kwento, mga bata nagtatakbuhan, lumalapit sa Panginoong Yesus. Sino ang nagtaboy sa kanila? Mga alagad. They don't care about the children. Pero sabi ng Panginoong Yesus, stop! Hayaan ninyo sila lumapit sa akin, sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. You see? We sometimes have apathy, maski sa pagpunta po ng mga pagpipili natin ng mga lugar of mission, namimili pa tayo eh. Ay, doon tayo siguro, pastor, sa Masangkay. Ay, doon na lamang basta maganda ang tunog ng pangalan eh, kung minsan eh. Ay, doon tayo. Humihingi pa nga ng mga signs kuno sa Panginoon. Saan kaya, Lord? Kung saan kami makakatanaw ng eroplano, doon katapat, ayun ang pupuntahan namin. Mission begins with a burden. Itutulak lamang tayo ng burden na yan kung tayo ay may pagtingin at pagmamahal sa tao. But when you go out with apathy, you cannot do mission. Ayan po ay mahalaga. Let us redeem the heart of the harvest. Sabi nila the heart of the mother of the heart is the heart of the mother. See? Ang pinakamahalaga sa mission ay ang compassion. Pagka tayo nakukonsumisyon na agad, we cannot do mission. Diba? Natitigil ang mission pagka konsumisyon tayo talaga.
Nainis tayo sa pastor, nainis tayo sa pagod, nainis tayo sa marami mga bagay. Consummation talaga. That is not mission. Let us redeem the heart of the harvest. At pangatlo po, at dito po tayo magwawakas. Let us redeem the power of the harvest. Sa verse 38 po, sabi dyan, therefore, sabi ng Panginoon, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Nakita ng Panginoong Jesus ang problema at siya'y nabagbag. And finally he said, let us do some actions. At ang unang hakbang, pray. Pray. The Lord of the harvest. Pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Power is released when the church prays. Power is released when the church prays. Ang pagtatatag ng iglesia or building the church is a divine work. It's a divine work. It's not a human work. Pinipilit ng tao na magsikap na itayo, itatag, palaguin, palawakin ang iglesia. But it is not our duty to do that. It is the duty of the Holy Spirit. The work of the church, the mission of the church, begins with the Lord of the harvest through the work of the Holy Spirit. And the Lord Jesus Christ has called, tumawag nga siya ng mga alagad, ng mga servants to work with Him. But we cannot work on our own. We only can work when Jesus begins working in us. Hindi tayo makapag-harvest ng mag-isa. Kaya ko to, ganitong paraan, ganong paraan. No. Ang paglilingkod natin, ang harvest, ay nagsisimula sa puso ng the Lord of the harvest, who is Christ. So we need to pray to the Lord of the harvest. At ang una niyang pinanalangin, hindi na nga nila pinalangin, hindi naman sinabi ng Panginoon Jesus, manalangin kayo ng ani. Manalangin kayo kung saan kayo pupunta. Hindi manalangin kayo ng mga manggagawa. See? Hindi na nga problema yung lugar, hindi naman problema yung mga tao na mimisyonan. They are already there. Sangkatutak na nga At napakalapit lang naman nila. The problem is workers. And workers with the eyes and heart of Christ. See? Marami pong mga workers ngayon. Walang puso at pananaw ng katulad ng Panginoong Hesukristo. That is why when He said, pray for the workers in the harvest, we are recognizing that it is Christ who calls His servants. The called, yung tunay na tinawag, ay yung nakakaunawa ng pananaw at kalagayan ng mga tao. See? Yun po ang mga tinawag. Hindi yung mga tinawag lamang for the sake of accomplishments or for just the sake of going out. Aba, ang sarap kaya ayan, kasama, sino ba yung mga nauna? Ay, mga kadeni, mga kabasyon. Aba, kasama po namin yan noon, malalakas pa naman sila noon, ang Teresa, Angono, Binangonan, Morong, Bugarin, nakakarating pa nga hanggang doon sa Santa Maria. But you know what made them do that? They had the vision of Christ. They had the heart of Christ. Alam niyo, ang problema ngayon ay, sabi niyang isang Bible teacher and evangelist, ang kanyang pangalan ay Phil Moore. Meron siyang aklat na sinulat
Ang sabi niya ay, human evangelistic initiatives today are quite simply soul-destroying. Sa halip na bumuo ng church, sila ang sumisira ng layunin ng church. Is this a reality? Ito po ang pananaw nila. Baka nga totoo. People, pastors, district superintendents, general superintendents, what are we after? Ngayon, annual meeting nyo palakpakan sa mga reports, pataasan ng statistics. It's good. Hindi naman masama yan. But let us not lose the purpose of mission and the purpose and the calling of the church. Jesus did not mind how many got saved. Hindi naman nilista Ang nakalagay lang dito ay yung maraming nawawala. The number of people who are lost, they are multitudes. At 2 numero lamang, statistics ang inlagya dito, maraming tao, kulang ang workers. Yun lang. Hindi na kailangan ilagay ang number. Ilan ang nagawa mo? Ilan ang i-report mo, pastor? Kailangan ng pastor mag-report ng ganito, mag-increase ng ganito para siya ay ma-retain at siya ay pagpatuloy sa kanyang pagpapastor. Minamanggal na natin ang katotohanan ng mission ng ating Panginoon. And that is sad reality, hindi po ba? Only the power of the Holy Spirit can bring us victory. We cannot cooperate. Alam niyo, ang panalangin daw ng maraming mga workers ngayon ng church, Lord, bless us, or cooperate with us. Ito ang plano namin, ito ang gagawin namin. Pagpalain mo ito, cooperate with us. Kaya tayo nananalangin Di po ba? Ito ang sinasabi ni Fillmore, na karaniwan ay it is self-destructive, usually, ang mga evangelistic crusades ng mga tao. Lord, ito gagawin namin, pupunta kami doon, ito, ganyan. Pagpalain mo po, ha? See? It should be the other way around. When the Holy Spirit tells you to go somewhere, you obey. It is us who will cooperate to the Holy Spirit, not Him cooperating to us. Naging boss na tayo nun pagka tayo ang nasunod. Hindi ba ganon? Do we go somewhere? Begins with prayer. Ako natutuwa sa ating pastor, his passion to pray. That is important and that is needed. The power of the harvest comes from the Lord. That is why we need to call on Him. And when the church prays, the power is released. Tatakbo kayo ng panibagong 45 years after this year. You have planted so many churches. The only church na nakapag-plant ng siguro 15, that as far as I know, noon, ulitin nyo. It has stopped somehow. Hindi ko alam. Nagkaroon ng parang pagtigil. But remember, Antipolo Church, your calling and your gift and talent. You are a church builder church. Begin it again. Redeem the vision of Christ. Redeem the heart of Christ. And redeem the power of Christ. And the harvest will be huge. And the Lord of the harvest will be glorified. God bless you po. At sana ay somehow the Lord will move you again. Move you again. Pero no movement will happen unless you go out and see people. Kung magiging conscious lang kayo and you put your attention on people,
lost and without Christ. That is where mission shall begin. Maraming po salamat sa inyo and God bless you for this morning at lalo na po sa annual meeting proceedings natin. Binibigay ko na po muli ito kay Pastor. Amen. Maraming salamat, Pastora, sa napakagandang paalala about the harvest. And it's a great reminder for us na tayo po tinawag ng Panginoon, not just to sit, not just to attend the activities of the church, kundi sundin po ang pagkakatawag ng Panginoon, go and make disciples. So, sa pagkakataon po ito po ang panahon na patuloy natin sasambahin at mapupurihan ng Panginoon sa magitan po ng ating mga kaloob, ating po tithes and offering. Sumarin po tumayo ang lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa napakagandang alaala sa bawat isa. Paalala, Panginoon, sa bawat isa sa amin that for us to redeem the harvest, O Lord. And for us, Lord, to keep in mind na ang pag-ani ay hindi kailanman dapat matapos, Panginoon. And Lord, as we give back, Panginoon, yung mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, maging kagamit-gamit nawa ito, Panginoon, as we move, Panginoon, as we go outside of these four corners of this building, Lord, to share your word. Nawa, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa na nagbigay, pagpalain niyo po ang kanilang mga pinagkukunan ng kanilang mga yaman, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga business, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magkaloob sa kanila upang sa gayon, Panginoon, ay sila din, Panginoon, ay makapagbigay, Panginoon, ng malaya, Panginoon, ayon sa kanilang puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang umaga po, and we'd like to welcome ang bawat isa. At of course, ang ating tagapagsalita, Pastor Luz, thank you so much po sa napakagandang mensahe, paalala, napakalob sa umagang ito. At yun din po, welcome po. Medyo marami tayong mga hindi kasama ngayong umaga. Medyo in-enjoy yung lamig ng panahon. So, ngayon po, mamaya po after na ating service, karoon tayo ng maiksing break, and then we'll go on sa ating official business para sa ating annual meeting. Ito po ang taong-taong ginagana para po sa ating simbahan. This na dyan sa election. Ito po ay kung di makita natin, estado at katayo natin simbahan at sa pag-ating mga ginawa ng Panginoon sa buong isang taon. So once again, we'd like to welcome. Meron po ba tayong mga bisita? I think sa bandang likod, nakita ko yung pamilya ni Virgil. Sama si Shally, of course, ang kanyang anak, ay si Shana Banana. Of course, sa mga hindi po nakakakilala,
like to grab the opportunity. Ito po yung anak ni Virgil na nagcha-champion sa motocross. So, like, pwede mo tumayo si Shana. Yan, yeah, yun, no? Nakita niya. So, nakita niya, nung I witness, nung kanya lumaro sa Lake Elsinore, yan, sa California, nakitulog ako sa kanila. Sumama ako sa game nila, nakita ko gano'ng kagaling. Iko-coach ko sana kasi nandiyan si Virgil So, hinayaan ko lang si Virgil magtututo sa anak niya. So, kung kayo po ay nagpe-Facebook, nag-YouTube, i-grab niyo po yung chance na makita siya doon. Meron sila doon mga vlog. Part yun ng ministry ng mga tamayo. Kung si Sam, nagko-coach. Si Virgil, kino-coach niya rin yung anak niya. Gandi si Kyle. Ayun po yung legacy ni Pastor Bernd sa ating sa district at gandi sa ministry ng motocross. So, thanks so much sa pamilya ni Virgil at kay Pastores kasama natin. Meron pa po tayo ibang bisita ngayon? Taas ang kamay ng wala rito. Wala rito. So, hindi ko na po papahabain para sa ating mga paalala sapagkat mahaba po ang ating activity, ang ating program after na ating service. Yung mga special announcement na lang po, sa dating na po na December 15, ang ating 46 Hallelujah Service. Ito po ang ating annual celebration kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Ang ating pumagiging tagapagsalita ay si Jeremy Page. I think he's from the region. So, mawitness po natin ang kabutihan ng Panginoon sa celebration na ito. At ganoon din po, after po ng ating annual meeting dito, ng anniversary, magkakaroon tayo ng Christmas party. This is our yearly Christmas party ng church. Pag-imbita po ninyo, isama niyo mga kapitbahay niyo, kaibigan ninyo, lahat ng pwede niyo yayain. Ito, mawitness sila ang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga activity. At ganun din po, sa January 11, ang ating District Assembly. Ito po ay gaganapin sa Taytay para sa ating mga delegates, sa ating mga nabotohan na maging bahagi ng assembly nito. So, ito po ay January 11. May mga ilang mga announcement po rito para sa mga team and code na isusot po para sa activity na ito. So, isama niyo po sa panalangin, bagamat hindi lahat po ay bahagi nito, pero tayong lahat ay bahagi nito sa panalangin. At ganoon naman po sa ating mga ilang Christmas parties, ang mga katatayan, December 13. December 13, mga tatay, paalam na kayo sa mga asawa ninyo. Magkakaroon tayo ng special na salo-salo at ito po ang ating Christmas party. At ganoon naman ang ladies, December 12 naman yata kayo. Sarap pang ilang mga announcement pa po para sa buong buwan na to. Makipag-ugnayan lang po kayo sa ating mga pastor at sa ating mga ilang church leader. So marami pa po tayong mga activity, bagamat ito ay nakalagay naman sa ating bulletin. Pakitunghayan nyo na lang po para po mas makita nyo pa ibang mga detalye. Kung kalim mo yung mga katanungan, makapag-nail lang po kayo sa ating mga leader. At sa next Sunday po, para sa ating mga participants sa service, like to ask the NYI, kayo po maging usher natin at ang ating call to worship si Pastor Ascent. At ang opening prayer, si Sister Lenny Tapales, then scripture reader, si Sister Mirna Fernandez, at ang ating pong presider ay si Grace Tia. So at ang ating magkakalo po ng bulaklak at ang kanilang offering ay si AJ Abdal at Crisel and CJ Candelaria. So yan po ang ilan sa ating mga gawain at sa mga ilan po mga darating na mga araw, makipag-ugnay lang po kayo sa ating mga church leader para sa mga pong announcement. Maraming salamat po. Like Pastora Luz, para po sa ating Tayo po lahat ay tumayo para po sa ating benediction and closing prayer. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa iyong iglesia. Salamat po sa bawat isa na ito na tinatawag ang kanilang mga sarili na para sa iyo at tagusunod ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, Panginoon, dalhin mo po sila kung saan mo sila dadalhin. Humayo at tingnan ang mga tao sa kapaligiran at gawin ang iyong misyon sa sanlibutan. Pagpalain mo ang iglesyang ito, Panginoon. Sumakanila nawa ang iyong biyaya, ang iyong kapayapaan, at ang iyong pag-iingat at presensya sa lahat ng panahon sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless you. Be powerful and be strengthened all the time.
Purihin po ang Panginoon. Huwag po muna tayong uuwi. Magkakaroon po tayo ng 5 minutes break para po ayusin lamang natin ang ating stage para po sa ating annual meeting. Kung nais nyo po mag-CR, merienda, nasa likod po may kaunting merienda po.